Iniimbestigahan na ng Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung bakit nakakapag-operate pa rin ang Motorcycle Ride Booking Transport Service na angkas. Ito'y sa kabila ng inilabas na suspension ng LTFRB noong Enero sa operasyon ng angkas at Wonder. Wala umanong kaukulang permit ang mga ito at hindi tumutupad sa mga regulasyon ng pamahalaan. Subalit nito lamang nakaraang linggo, isang pasahero ng angkas ang nasaktan ng sumemplang ang sinasakyan nitong motorsiklo. Agaw buhay ngayon sa ospital ang biktima habang nakaligtas ang driver. Ipapatawag na ng LTO ang rider at may-ari ng naturang motorsiklo. Pinag-aaralan na rin ng LTO na bumuo ng mga bagong regulasyon hinggil sa pagpaparehistro at pagbibigay ng lisensya sa mga motorsiklo. Sana yung mga ganyang app, hindi naman basta ginagamit mo nang without consideration of safety and security. Lalong-lalo na kung ganyan ang requirement sa kung ikaw nag-ooperate ka ng motorsiklo, dapat ikaw naka-helmet ka. At yung sakay mo, regardless kung sino man siya, dapat naka-helmet din. Ayon sa LTO, hindi nila inirerekomenda ang motorsiklo bilang public transportation maliban na lamang kung ito ay gagawing tricycle. Dahil ito sa dami ng kanilang kinasasangkutang aksidente. Pinayuhan ng LTO ang publiko na huwag tangkilikin ang mga ganitong uri ng transportasyon, lalo't kolorum pa ang mga ito. Sana wag nilang tignan yung comfort lang or convenience, but rather tignan nila kung nakakapagbigay ng sapat na proteksyon yung sasakyan nilang vehicle. Sinubukan ng UNTV News Team na kunan ng pahayag sa issue ang kumpanyang may-ari ng angkas, subalit hindi pa ito sumasagot sa aming tawag. Mula sa Quezon City, ako si Joe Anano, humahataw sa balita.